Si Celeste Mano ay ipinanganak noong ika-22 ng Nobyembre 1976 sa Catania, Italia. Mula sa sandaling dumating siya, alam na ng kanyang pamilya na espesyal siya. Sinabi ng kanyang inang at tiyahin na si Carmela Melinda na nang imulat ni Celeste ang kanyang magagandang asul na mga mata, agad siyang nabighani. Si Celeste ay mayroong kamangha-manghang aura sa paligid niya mula pa noong siya ay ipinanganak. Nanirahan ng pamilya sa Murder sa Northeast Melbourne, Victoria. Mayroon siyang dalawang kapatid na lalaki, sina Alejandro at Jaden. Ang kanyang kapatid na lalaki, si Jaden, ay kalaunan ay sasabihin na si Celeste ang pinakamatalino, ang pinakamagaling sa kanilang lahat, at minamahal ng lahat. Si Celeste ay isang cheerleader sa Lower Secondary College. Siya ay atletiko, palakaibigan, at may nakakahawang ngiti. Ngunit ang tunay na nagpaiba sa kanya ay ang kanyang kabaitan. Ayaw niya sa ideya na ang sinumang nakakaramdam ng kawalan. Sinabi ng mga kaibigan na siya ay isang sinag ng araw. Makatapos ng pag-aaral, itinuloy ni Celeste ang kanyang hilig sa pagtulong sa iba. Nag-enroll siya sa Ermit University kung saan siya nagkamit ng degree sa criminology at psychology. Pangarap niyang maging isang psychologist. Sinabi ng kanyang kapatid na si Alejandro na siya ay perpekto sa lahat ng aspeto. Sinabi ng kanyang ina, si Agi, na si Celeste ay isang tanglaw ng pagmamahal at kagalakan na nagpaparamdam sa lahat ng kanyang nakikilala. Na special. Pagkatapos ng kanyang pagtatapos, nagtrabaho si Celeste sa Zero Call Center at mabilis na naging pangkat leader. Bukod sa trabaho, gustong-gusto niya ang gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya. Madalas silang magkasamang gumagawa ng mga homemade na pizza ni Alejandro. Pagsapit ng Nobyembre 2020, ang buhay ni Celeste ay puno ng pangako. Kakasimula pa lang niyang makipag-date kay Chris Riddle. Noong ika-15 ng Nobyembre, nag-post siya ng larawan nila na magkasama sa Instagram. Ito ang unang pagkakataon na nagbahagi siya ng larawan kasama ang isang kasintahan sa social media. Para kay Celeste, ito ay isang simpleng masayang sandali. Para sa ibang tao, ito ang huling dahilan. Hunyo 2018 noon. Umuunlad si Celeste sa kanyang tungkulin sa Zero, matapos kamakailan lamang ma-promote bilang pangkat leader. Nang buwang iyon, isang bagong AK worker ang panandali ang itinalaga sa kanyang pangkat. Ang kanyang pangalan ay Louis Rahim Sako. Si Sako ay 35 taong gulang. Nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang sa Roxborough Park at nagpatakbo ng isang maliit na negosyo sa Enki na tinatawag na Destix. Siya ay ipinanganak sa Iraq ngunit lumipat sa Australia noong bata pa. Wala siyang dating kriminal na record. Sina Celeste at Sako ay nagtrabaho nang magkasama sa loob lamang ng ilang linggo. Ang kanilang interaksyon ay minimal lamang, puro professional. Walang romantikong interes si Celeste sa kanya. Ngunit para kay Sako, ang ilang linggong iyon ay nangangahulugan ng ibang-iba. Sa katapusan ng Hunyo, tinanggal si Sako sa trabaho ni Zero. Bilang kanyang manager, kinailangan ni Celeste na ihatid siya palabas ng gusali. Ito ay karaniwang protokol, ngunit dahil si Celeste ay siya, nais niyang gawing hindi gaanong hindi komportable ang sitwasyon para sa kanya. Habang naglalakad sila patungo sa parking lot, nakipagkamay siya rito at binati siya, isang simpleng pagpapakita ng kabaitan. Ngunit nang makarating sila sa kotse nito, biglang lumapit si Saro at hinalikan si Celeste sa pisngi. Hindi ito inaanyayahan, hindi inaasahan. Nagulat si Celeste, ngunit binaliwala lamang ito. Kalaunan ay sasabihin ni Alejandro na ang kapatid niya ay hindi talaga malapit kay Sako. Sinusubukan lang nitong bigyan siya ng kaunting suporta habang iniiwan siya. Nagiging
Mabait siya. Iyon lang. 3 araw pagkatapos. Umalis kay Zero, nagpadala si Sako ng mensahe kay Celeste sa Instagram. Sumulat siya, pasensya na, pero hindi ko mapigilang isipin. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito sa kanino man sa buong buhay ko. Halos sis na ito. Lubos akong nahuhumaling sa iyo. Sinabi niya na pagkatapos niyang iwan siya, naapektuhan ang kanyang produktibidad at personal na buhay. Ang obsesyon na ito sa iyo ay isang nakakahumaling at mapanirang pakiramdam na nakakasagabal sa aking kakayahang mag-concentrate. Magalang na tumugon si Celeste. Sumulat siya. Highway ang mga matatamis na salita mo. At pinahahalagahan ko ang pagsasabi mo ng lahat ng iyon. Sa akin. Gaano ko man ito pinahahalagahan. Nararamdaman ko lamang sa propesyonal na paraan. Para sa iyo at hangad ko ang lahat ng pinakamabuti sa iyong bagong trabaho at paglalakbay. Para sa karamihan ng mga tao. Iyon na sana ang katapusan nito. Ngunit, para kay Sako, ang pagtanggi ay hindi katanggap-tanggap. Sumulat siya, nagbago na ang impresyon ko sa iyo. Hindi ka naiiba sa karamihan ng mga kababaihan. Maaalala kita at ang aral na ito habang buhay. At pagkatapos ay nagsimula ang tunay na kampanya. Sa sumunod na 12 buwan, nagpadala si Sarako kay Celeste ng mahigit 140 mensahe. Gumawa siya ng maraming peking Instagram account. Sa tuwing hinaharangan siya ni Celeste, gagawa siya ng bagong account at babalik sa loob ng ilang minuto. Ang mga mensahe ay nagiging bulgar, mapanghamak at tahasang sekswal. Paulit-ulit na sinasabihan siya ni Celeste na tumigil. Nagbanta siya na makikipag-ugnayan sa pulisya. Pansamantalang titigil ang mga mensahe, pagkatapos ay magpapatuloy ng may panibagong intensidad. Nagtapat si Celeste sa isang kasamahan sa trabaho. Sinabi niya sa kanya, papatayin niya talaga ako. Alam niya ang panganib na kanyang kinalalagyan. Noong mga bandang Disyembre 2018 o Enero 2019, humigit kumulang 6 na buwan mula sa panggigipit, si Celeste at ang kanyang ina na si Agi ay pumunta sa pulisya. Ipinaliwanag nila ang nangyayari. Ipinakita sa kanila ang mga mensahe at sinabi kung gaano natakot si Celeste. Ang tugon ay nakakapanghina. Sinabi ng mga opisyal na wala siyang ginawang krimen. Wala na tayong magagawa tungkol dito. Iminungkahi nila kay Celeste na huwag pansinin ang mga mensahe, iwanan ang social media, at isara ang kanyang mga social media account. Minaliit nila ang stalking at sinisi ang biktima. Pagkalipas ng halos 6 na buwan, bumalik sila sa pulisya. Sa pagkakataong ito, nakipag-usap sila sa ibang opisyal na sa wakas ay sineryoso ang kanilang mga alalahanin. Tinulungan sila ng opisyal na ito na makakuha ng mga protection order. Noong Hulyo 2020, si Celeste ay binigyan ng Personal Safety Intervention Order. Ito ay isang utos ng korte na nagbabawal kay Sarko na makipag-ugnayan sa kanya. Noong Agosto 2020, isang karagdagang interim intervention order ang inilabas. Sa maikling sandali, nakaramdam sina Celeste at Agi ng ginhawa. Marahil ay sapat na ang legal na utos. Ngunit noong ika-negatibo 1-0 ng Agosto 2020, humigit kumulang 1 buwan matapos maipatupad ang intervention order. Nilabag ito ni Sarko. Nakipag-ugnayan siya kay Celeste sa pamamagitan ng social media at nagpadala sa kanya ng 3 at 1/2 pahinang sulat na nakikiusap sa kanya na bawiin ang utos. Inaresto si Sako ng araw na iyon dahil sa paglabag sa intervention order. Nakahinga ng maluwag sina Celeste at Agi. Natakot siya, naisip nila. Salamat sa Diyos at natuto siya ng leksyon. Ngunit, ang kanilang pakiramdam ng seguridad ay kalunos-lunos na mali. Sa kabila ng pag-aresto, sa kabila ng paglabag, si Saka ay pinalaya pabalik sa komunidad. Walang detensyon, walang
Pagkulong, walang pagsubaybay sa gift, walang elektronikong pagsubaybay ng anumang uri. Kinabukasan, noong ika-11 ng Agosto, 2020, pumunta si Sako sa isang tindahan at bumili ng kutsilyo sa kusina. Malinaw na ebidensya ng pagplano. Hawak niya ang sandatang iyon ng eksaktong 3 buwan. Sa pagitan ng Agosto at Nobyembre 2020, hinanap ni Sarko si Celeste. Ginamit niya ang mga post sa Instagram nito upang mangalap ng impormasyon tungkol sa buhay nito. Ginamit niya ang Google Earth at Google Maps upang mahanap ang bahay ng pamilya sa murder. Natagpuan niya ang floor plan ng property. Online, malamang mula sa pampublikong real estate o mga talaan ng property at ginamit ito upang matukoy kung aling kwarto ang kwarto ni Celeste. Nagsagawa siya ng pisikal na pagmamatsyag. Nagmaneho lampas sa ari-arian ng hindi bababa sa 3 beses bago ang pag-atake. Siya ay nagpaplano, nagmamasid at naghihintay. Sa panahong ito, nagpatuloy ang buhay para kay Celeste. Nagtatrabaho pa rin siya sa Zero. Gumugugol pa rin ang oras kasama ang kanyang pamilya. Nakikita pa rin ang kanyang kasintahang si Chris. Noong ika-14 na ng Nobyembre, 2020, 2 araw bago ang kanyang pagpatay, sina Celeste at Alejandro ay gumawa ng mga homemade pizza ng magkasama. Gumugol sila ng oras sa tabi ng pool, pinag-usapan ang pagbisita sa kanilang pamangkin na si Daisy kinabukasan. Inaabangan ni Celeste ang kanyang ika-24 na kaarawan. Sa ika-22 ng Nobyembre, may mga plano siya. Nasasabik siya. Wala siyang ideya na naubusan na ng oras. Noong ika-14 na umaaga ng ika-15 ng Nobyembre, nag-post si Celeste ng litrato sa Instagram. Ito ay isang larawan niya at Chris, ang kanyang kasintahan. Ito ang unang pagkakataon na nag-post siya ng litrato kasama. Ito. Para kay Celeste, ito ay isang normal na gawain ng isang dalaga sa isang masayang relasyon. Para kay Sako, hindi ito matiis. Ilang oras matapos may post ang larawan, sumakay si Sako sa kanyang madilim na Pujo. Kinuha niya ang martilyo. Kinuha niya ang kutsilyong binili niya 3 buwan na ang nakakaraan at nagmaneho papuntang murder. Noong ika-16 na ng Nobyembre, 2020. Maagang maaga pa. Karamihan sa mga nasa murder ay natutulog. Tahimik ang bahay ng pamilyang Mano sa Umbria Road. Natutulog si Celeste sa kanyang kwarto. Ang kanyang ina, si Agi, ay natutulog sa ibang bahagi ng bahay. Ang kanyang kapatid, si Alejandro, ay nasa bahay din bandang 3:38 ng umaga, dumating si Sako sa Umbria Road. Sakay ng kanyang Pujo. Umakyat siya sa bakod upang makapasok sa likod bahay. May nakitang dugo sa bakod, ebidensya ng kanyang daanan sa pagtakas. Lumapit siya sa bintana ng kwarto ni Celeste. Itinaas niya ang martilyo at binasag ang salamin. Binasag ng tunog ng pagbasag ng salamin ang katahimikan. Umakyat siya sa sirang bintana papunta sa silid, kung saan natutulog si Celeste. Ang sumunod na nangyari ay tumagal lamang ng 2 minuto at 39 segundo. Sa loob ng wala pang 3 minuto, inatake ni Sako si Celeste gamit ang kutsilyo sa kusina. Nagising siya sa takot ng isang lalaki. Sa kanyang silid, hawak ang isang kutsilyo. Lumaban siya. Kalaunan ay makikita sa mga ebidensyang forensic ang mga pinsala sa kanyang katawan. Lubhang lumaban si Celeste para sa kanyang buhay. Ngunit wala siyang nagawa. Sinaksak siya ni Sarako ng 23 beses. Hindi bababa sa isang malalim na saksak ang tumusok sa kanyang puso. Iyon ang suntok na ikinamatay niya. Binaba niya ang kutsilyo sa sahig ng kwarto. Bumalik palabas sa bintana at tumakbo palayo gamit ang kanyang Pujo.
Nang magising si Aggie dahil sa tunog ng pagbasag ng salamin at kaguluhan magmadali siyang bumaba sa pasilyo patungo sa kwarto ni Celeste, huli na ang lahat. Natapos ang pag-atake sa loob. Nang wala pang 3 minuto, natagpuan ni Aggie ang kanyang anak na babae sa kama, tumalsik ang dugo, naghihingalo. Mula sa 23 saksak. Napakaraming dugo kaya hindi matukoy ni Aggie ang posisyon ng mukha ni Celeste. Hinawakan ni Aggie ang kanyang anak. Si Celeste ay kasing lamig ng marmol. Kalaunan ay sinabi ni Aggie, paano ko? Hindi siya protektahan? Ano kaya ang nagawa natin? Bakit? Bakit nga ba? Tinawagan ang mga serbisyong pang-emerhensya bandang 4 oras 10 minuto dumating ang mga pulis at paramedic, ngunit wala na silang magagawa. Si Celeste Manor ay idineklarang patay sa pinangyarihan. Namatay siya sa kanyang kwarto sa Umbria Road dahil sa pagpatay. Siya ay 23 taong gulang, 6 na araw bago ang kanyang ika-24 na kaarawan. Kaagad pagkatapos ng pagpatay, dumiretso si Sako sa Murder Police Station. Ang kanyang kotse ay bumangga sa o papasok sa istasyon ng pulis. Pumasok siya sa loob, ang kanyang kamay ay nasugatan dahil sa pag-atake at sumuko sa kanyang sarili. Ang mga salitang sinabi niya sa mga opisyal ay nakakakilabot. Nang patay na siya, sabi niya. Tingnan mo. Alam mo kung ano ang nangyari. Kasalanan mo. Sinisi niya ang pulisya sa pagpatay sa hindi pagprotekta kay Celeste sa kabila ng mga utos ng interbensyon sa kabila ng mga ulat sa kabila ng kanyang pag-aresto 3 buwan pa lamang ang nakalilipas. Dinala si Sako sa ospital sa ilalim ng bantay ng pulisya para sa operasyon sa kanyang hindi nagbabanta sa buhay na pinsala sa kamay. Nanatili siyang na-ospital kasama ang pangangasiwa ng pulisya sa loob ng 3 araw. Noong ika-19 ng Nobyembre 2020, 3 araw pagkatapos ng pagpatay kay Celeste, formal na kinasuhan si Luis Sako ng isang bilang ng pagpatay. Pagbalik sa bahay ng pamilya, ang pinangyarihan ay nakakapanghina. Dumating ang magkapatid na Jaden at Alejandro. Dumating ang kasintahang si Chris Riddle. Nagtipon ang mga miyembro ng pamilya sa labas na nagyayakapan at umiiyak habang pinoproseso ng pulisya ang pangyayari. Nagsimulang dumami ang mga bulaklak na parangal. Dumating ang isang glazier upang ayusin ang malaking glass panel sa bintana ng kwarto ni Celeste. Nagtrabaho ang mga forensic cleaner sa loob. Pinalitan ang bintana bandang 2 oras 45 minuto. Sa isang punto, sinubukan ni Aggie na balikan ang climb tape habang inaalis ang bangkay ng kanyang anak. Kinailangan siyang pigilan ng pulisya. Nagsalita ang ama ni Celeste na si Tony Mano sa media na ang boses ay nababasag sa kalungkutan at galit. Kailangan itong baguhin. Sinabi niya na hindi ito magbabalik sa kanya, ngunit kailangan itong baguhin. Napakaraming senaryo na ang nangyari. Ano ang kakailanganin para makinig ang gobyerno? Hindi. Ito. Tama. Kailangan itong itigil. Agad na ipinadala ang mga detective ng Homicide Squad. Agad na natukoy ang pagkakakilanlan ng salarin. Umamin na siya at kilala na ng pulisya mula sa mga naunang reklamo ng pagmamanman. Sa pinangyarihan, natagpuan ng mga investigador ang kutsilyo sa kusina sa sahig ng kwarto ni Celeste, ang martilyo na ginamit sa pagbasag ng bintana at mga ebidensya ng dugo sa buong silid. Napakaraming digital na ebidensya. Mahigit 140 na mensahe sa Instagram mula sa mga peking account.
Naghanap ang Google para mahanap ang bahay. Natagpuan online sa plan ng sahig ang kwarto ni Celeste. Patunay na si Sako ay nagmaneho lampas sa ari-arian ng hindi bababa sa 3 beses bago ang pag-atake. Kasama sa mga dokumentaryong ebidensya ang mga utos ng interbensyon at mga record ng pagbili na nagpapakita na ang kutsilyo ay binili noong ika-11 ng Agosto, isang araw pagkatapos ng kanyang pag-aresto. Dahil sa paglabag sa utos, kinumpirma ng investigasyon ang alam na ng lahat. Ito ay pinagplanuhang pagpatay na isinagawa ng isang lalaking sumubaybay kay Celeste ng mahigit 2 taon na naaresto at pinalaya at gumugol ng ilang buwan sa pagpaplano kung paano siya papatayin. Humarap si Sako sa pamamagitan ng online hearing sa Melbourne Magistrates Court at nakulong. Noong Setyembre 2021, naghain siya ng isang paghain ng not guilty plea. Ang kaso ay nabalot sa mga paglilitis tungkol sa kanyang mental na kakayahan upang humarap sa paglilitis. Bago siya natukoy na handa ng magpatuloy. Mahigit 2 taon matapos ang pagpatay kay Celeste noong ika-6 ng Abril 2023. Binago ni Sarko ang kanyang pag-amin sa pagkakasala. Ngunit, kahit noon pinagtatalunan niya ang ebidensya na inaangkin na 2 lamang sa 23 saksak ang kanyang natamo. Lubos na pinabulaanan ng ebidensyang forensik. Ang mga paratang na ito, ang pagdinig sa pag-amin ay naganap sa loob ng 3 araw sa harap ni Hukom Jane Dixon. Inirekomenda ni Prosecutor Patrick Bork ang habang-buhay na pagkakakulong na tinawag. Ito na isang walang probokasyon, mabangis at duwag na pag-atake. Hindi siya pumupunta sa trabaho ng babae sa kalagitnaan ng araw. Sinabi ni Bors na natagpuan niya ang bahay ng babae. Natagpuan niya ang kwarto nito at pumunta doon sa kalagitnaan ng gabi. Nasuri ni Ethan Rajan Daraji si Sako na may malubhang personality disorder, major depressive disorder at body dysmorphic disorder. Inihayag niya na si Sako ay nag-imbento lamang ng mga sintomas ng psychosis. Nakakakilabot ang pagtatasa ng panganib. Si Sako ay may katamtaman hanggang mataas na panganib ng karagdagang pag-stalk at karahasan. Hawak ni Agi ang isang nakaliliwanagang asul na urna na naglalaman ng abo ni Celeste sa buong pagdinig at tinawag si Sako na isang duwag at isang halimaw. Noong ika-29 ng Pebrero 2024, sinentensyahan ni Justice Jane Dixon si Sako ng 36 taong pagkakabilanggo na may minimum na panahong walang parol na 30 taon. Anya, karapat-dapat si Celeste sa habang-buhay na pagkakasala, ngunit iba ang iyong pinasya. Pagkatapos ay dumating ang konklusyon. Bagamat ang pagpatay kay Miss Mano ay isang malubhang halimbawa ng isang malubhang pagkakasala, hindi nito ginagarantiyahan ang sentensya ng habang-buhay na pagkakabilanggo. Sa labas ng korte, sinabi ni Agi na nagpasya ang korte na bigyan siya ng awa kahit hindi niya ipinakita kay Celeste. Malinaw na ang kanyang karapatan sa awa ay mas mahalaga kaysa sa kanyang karapatan sa buhay. Ang pagpatay kay Celeste ay nagdulot ng agarang pagsusuri. Noong ika-30 ng Hunyo 2022, inilabas ng Victorian Law Reform Commission ang pinal na ulat nito na may 45 na rekomendasyon. Kinilala nito na ang pangunahing punto ng pagbanggit na ito ay ang pagkamatay ni Celeste Mano. Noong ika-17 ng Abril 2024, inilunsad ng pamilya ang petisyon ng Justice for Celeste. Nakalap na ito ng mahigit 62,000 lagda na humihingi ng mandatoryong habang-buhay na pagkakakulong, pagpapatupad ng lahat ng 45 na rekomendasyon mula sa ulat ng stalking ng Victorian Law Reform Commission at mga gift ankle bracelets para sa mga stalker.
Hanggang Nobyembre 2024. Mahigit 4 na taon matapos ang pagpatay kay Celeste. Wala pang formal na tugon ng gobyerno sa 45 na rekomendasyon. Sinabi ni E. Renief, ang premier na ito at ang kanyang mga ministro ay humarap sa mga lakad laban sa karahasan sa pamilya, ngunit hindi nila gagawin ang mga kinakailangang pagbabago. Puro usapan, puro pader. Ay, walang aksyon. Ipinagtanggol ni Agi ang mga pulsera sa bukong-bukong ng Gits. Itinuturo ang project Vigilance ng Tasmania na nakamit ang 100%. Pagbaba sa mga ulat ng stalking. Ngunit, tinanggihan ng pamahalaan ng Victoria ang elektronikong pagsubaybay. Alam natin na sa ngayon kung ang sitwasyon ni Celeste ay nangyayari sa parehong paraan, mangyayari itong muli. Mula Enero 2018 hanggang Mayo 2024 sa Victoria. 113 na mamamatay tao ang sinentensyahan dahil sa pagpatay sa 124 na tao. 11 lamang ang nakatanggap ng habang buhay na pagkakakulong. Iyon ay 7% lamang. Nanatili si Luis Sacco sa kustodya. Siya ay magiging karapat-dapat para sa parol bandang 2050 sa edad na 65. Nagpapatuloy ang laban ng pamilya. Nanatili ang pangako ni Agi. Minsan ko na siyang binigo, ngunit hindi ko na siya bibigyan muli. Ang tanong na gumugulo kay Agi ay, paano ko siya hindi mapoprotektahan? Ano kaya ang nagawa natin? Pagkalipas ng 4 na taon, alam na natin ang sagot. Ginawa ni Celeste ang lahat ng kanyang makakaya. Ginawa ng kanyang pamilya ang lahat ng kanilang makakaya. Nabigo sila ng sistema. Ang tunay na tanong ay, kailan kaya sa wakas ay